Hello guys, welcome to my channel, Bogzy Studios. Jurel here, and for today's video, i-share ko sa inyo ang isang item na I think makakatulong sa mga heavy users ng mobile phones, especially if you are rendering a video, sabihin natin 4K, tapos average of 15 to 20 minutes na video, tapos edit mo siya, maglalagay ka ng mga effects, ano pa, mga transition, mga ganyan. Magkakaroon to ng heavy process sa phone mo, and kahit sabihin na natin naka-flagship ka or sa mga iba na mid-range, alam natin may mga system on chip na talagang prone sa overheating kahit hindi pa ganun kadami yung task na nagra-run sa background, no? So this is Plextone EX2 Pro Black. So ito yung item, no? So mukha siyang lagayan ng sing-sing, pero hindi. May box to, pero naitago ko na. Medyo matagal na kasi sa akin to, pero ngayon ko lang siya nagawa ng video. Yan. So may box siya, pero yung box na yon, meron pa ulit laman na box. Nakalagay siya sa ganito na clear case. So secured naman yung item, no? Yan. So pag in-open natin siya, ito na yung EX2. Ayan. Ano ba? May logo ng gagamba. Okay, or bug. So, basically, this is a cooling fan para sa mobile phones. Usually, sa mga laptop, malalaki yun. Tapos, ilalagay mo sa ilalim. Doon sila yung laptop doon nakalagay. Nakapatong siya. Pero, since mobile phone, hawak mo, hindi mo naman pwedeng ipatong yung phone doon sa cooling pad ng pang laptop. So, gumawa ang Plextone ng ganitong device para makatulong sa temperature, control temperature ng mobile phone. Halimbawa, kung gumagamit ka tapos napansin mo masyadong mainit na yung phone, may effect kasi yun eh. Pag lalong umiinit yung device, it's either paano ba? Iniisip ko yung madaling explanation eh. Kapag mainit yung device, magko-consume siya ng power. Tapos, magkakaroon din ng throttle sa performance ng phone. So, meaning, babagal siya, unlike hindi siya katulad ng bagong bukas pa lang, tapos a couple of minutes or hours na ginagamit mo. Hanggang habang tumatagal, babagal ng babagal. Tapos may effect din siya sa battery. So, usually may mga limit ang temperature ng battery, no? Ayan. So, ito, ang purpose niya is to lessen. I think it will not entirely cool down the phone, na parang kahit ginagamit mo siya, tipong parang wala pa ring hindi naman back to zero yung temperature. So sabihin natin mga 30, mga ganon, 30-35 degrees. Ayan. So I think mga 5 to 10 degrees siguro yung kaya niyang ibawas. Wala akong pangkuha ng temperature, no? Pero in-observe ko siya, nung plinag ko siya, sobrang lamig na itong likod. Ayan, kung makikita nyo. May logo ng ice sa gitna. Sobrang lamig niyan. Parang nga siyang sa aircon. Parang nasa 22 or 20 degrees kapag tinutok mo yung kamay mo dun sa blower ng aircon. Parang ganun, no? So, just to give you a quick demo kung paano to pinapagana. So, meron siyang USB cable Type-C sa loob. Ayan. Tapos, compatible, may magnet kasi to. So, compatible na siya sa mga phone na may MagSafe, no? So, usually iPhone yung may mga ganun. Sa S series ng Samsung, may may
kaya niya na ano, na ma-detect, pero dahil wala siyang magnet, malalaglag. Kailangan mo lagyan ng clip. So may kasama namang clip to. So hindi ka mamamroblema. Pero kung gusto mo na hindi ka gagamit ng clip, through magnet lang, may kasama na rin siyang magnet. So ididikit mo to dun sa likod ng phone mo para ma-detect siya or dumikit yung cooler. Ayan. So medyo malakas yung kapit ng magnet, no? Okay. So demo ko sa inyo kung paano. Like for example, itong iPhone 8, hindi to compatible sa MagSafe eh. Although meron siyang wireless charging, pero kapag naglagay ka ng device na may magnet, hindi siya didikit. Kailangan mo pa rin ng pangkapit. So ngayon, ang gagawin mo is gagamitin mo yung clip. Ilalagay mo siya. Actually, pwede mo nang i-arrange, no? Ayan. Tapos, syempre, wag mong haharangan yung USB-C port. Ayan. Meron din siyang pang-on ng ilaw, or kung ayaw mo ng RGB lighting, pwede mong i-off using this button. Okay? So, demo ko lang. Ayan. Ito yung phone. It's up to you kung paano yung orientation, kung nasa left or right yung USB-C port. Paano ba? Usually nandito yung yung cable, di ba? So napagbaligtad ko siya. Although pwede pa rin naman dito. Okay? So nakakabit siya ngayon sa meron akong power bank dito. So po-connect ko siya. Ayan. So, umilaw na. So, meaning, gumagana na yung cooling fan. Tapos, by default, nakabukas na yung RGB lighting niya. Ayan. So, yun yung itsura. Pag ito-turn off mo yung light, oops. Medyo maluwag. Ito lang mahirap pag walang magnet, no. Hindi akma yung partida, manipis na tong iPhone 8 pero parang hindi pa siya hindi siya lapat na lapat. So kailangan ingatan mo pa rin na wag malaglag. Parang malalaglag na siya. Ayan. So, kung ayaw mo na magmumukhang gaming phone yung gamit mo, no? Off mo yung RGB lighting. So, yan ay itsura niya. So, umaandar to. Ayan. So, buksan ulit natin. So, ito itsura niya. Okay. So, ngayon, pakita ko sa inyo yung cooling fan mismo. Malamig siya sa malamig siya sa phone. So kung makikita nyo, yan, etong part na to malamig to. Ito yung naka-contact doon sa likod ng phone. So yung heat na na-generate doon sa loob is maka-counter na itong nung lamig galing dito sa cooling fan. Hindi ko alam kung bakit ganito kalamig to. Ewan ko, na-amaze ako eh. Hindi kasi ako gumagamit nito, parang sinubukan ko lang siya, Ang isang nakikita ko lang na hindi naman problem, pero sa observation ko lang. Kapag gagamitin mo siya sa isang phone na hindi naman mataas yung temperature, parang may chance na magkaroon ng moist sa loob ng phone mo. Hindi ko alam kung may case na nangyaring ganon. Pero dahil ewan ko kung mapapansin nyo, parang may moist na siya, nag-start up, nagbi-build up na yung yung parang may tubig na minsan or parang maliliit lang naman, pero malamig talaga siya, as in malamig. Lalo na kung gagamit ka ng let's say 30 watts or 45 watts na power delivery, dun mo i-connect to, mas consistent yung performance niya,
Yun. So, ayun. Yun lang isang nakikita ko na pwedeng maging problem. Kapag hindi naman mataas yung temperature ng phone mo or hindi niya kailangan lagyan ng cooler, baka lang mag-moist to sa loob. Kasi malamig siya. So, matatransfer yung lamig dun sa likod ng phone. Syempre, lalamig yung likod ng phone. So, yung loob nun, magkakaroon ng epekto yung lamig niya. Hindi naman mainit. So, yun, nagigets nyo. Hindi ko masabi yung right words eh. Pero parang gano'n. Yun lang yung parang doubt ko kapag gagamit ka nito na hindi naman kailangan. So, usually, gagamit ka lang nito kapag nasa 40 degrees na or feeling mo hindi na comfortable yung kamay mo hawakan yung phone dahil sa heat. Kailangan mo nito. Pero kung hindi naman, no need na, wag na. Okay. So, yun lang. May manual din siya sa loob, pero manipis lang. Wala namang sobrang technical na details na kailangang sundin. Ewan ko, parang walang warning sa loob on how to use or safety use nung item. Okay, so sa price tayo, around 600 pesos kasama na yung USB cable, kasama na yung magnet, yan, kasama na yung clip, yan. May isang variant, ibang design nga lang, tapos I think color purple siya, ito black kasi. Yun, yung isang variant ganon. Or sometimes meron siyang bundle na earphones from Blackstone. Hindi ko alam kung okay yung quality, pero parang magdadagdag ka lang ng 100 pesos, so around 700 pesos. May kasama na siyang earphone, tapos ayun, a very effective cooling device for your phone. So, ano masasabi nyo? Comment down below kung sa tingin nyo effective pa to or parang gimmick lang. Or kung nagbabalak kang bumili, nakalagay sa description yung link. So, pwede mo siyang tignan para ma-check mo rin kung kailangan mo ba talaga. Ayan. So, ayan. Kung makikita nyo, nabasa siya. Ayan. Dahil dun sa lamig na na-generate niya kanina nung naka-plug siya sa power bank. Okay? So, bago kayo bumili nito, obserbahan nyo muna sa ibang video din, sa ibang mga vlogger, kung effective ba talaga siya or may effect long term sa inyong device. Kasi mahirap naman kung liquid damage ang mangyayari, no? I think hindi siya covered ng most of the items, lalo na kung cellphone, hindi covered ng warranty kapag liquid damage, except kung nakalagay sa contract or dun sa warranty card na ko-cover siya ni manufacturer. Okay, so yun lang naman. I hope nag-enjoy kayo sa video. May nakuha kayo or any reaction, comment, just type down below para makita ko, tapos pag-usapan natin, no? Yun lang. See you guys on the next video. Bye-bye.